Hello mga ka-herbal, may rayuma ka ba o arthritis? Madalas bang sumakit ang mga tuhod mo? O kaya naman ang mga kasukasuan mo? At kung minsan naman, namamaga ang mga tuhod mo? Ngayon, ito na ang solusyon na mabisang gamot sa rayuma o arthritis. Kaya panuorin mo ang aking video at ituturo ko sa inyo kung paano gawin ang herbal na gamot sa rayuma arthritis. So, mga ka-herbal, siguro po kilala na naman natin itong puno na ito. Ito po yung dahon ng puno ng gabi. Ano po? So, lingid po sa ating kaalaman, ito po yung mabisang gamot sa rayuma o arthritis. Ano po? So, ito po yung napakabisang gamot na talaga naman na base po sa aking eksperyensya bilang isang magagamot, napakarami na po akong natulungan ito. Kasi halos po talaga yung mga lolo't lola natin, madalas tamaan ng rayuma o arthritis. Ano po? Ito po yung ituturo ko sa inyo. Ang kukunin lang po natin dito yung dahon. Ano po? Yan. So, mas mainam po na kunin natin na dahon, yung medyo mura pa. So, mga 6 lamang pong pirasong dahon yung kukunin natin. Ano po? Kasi base po sa aking aming ministro, so ito po yung tamang proseso sa paggawa po nito. So, ito po yung kukunin natin, yan. So, mga 6 na dahon lamang, yan. Ngayon po, yung mga rayuma kasi halos kakainom naman tayo ng gamot. Minsan po talaga walang katalab-talab. Ano po, na nawawala din yung sakit. Kaya lang talagang mga ilang araw o ilang linggo, nabalik din naman. Ngayon po pala, kung iinom naman tayo ng mga gamot, so kailangan po natin sundin din yung mga bawal tulad po ng mga lamang loob. Ano po, mga ka-herbal, ano po. Kasi ang karamihan po kasi umiinom tayo ng gamot o ginagawa natin yung mga gamot sa rayuma arthritis. Minsan po yung mga bawal ay hindi po naman natin sinusunod. So ang pangalawa po palang proseso, so kailangan po natin itong hugasan yung dahon po ng gabi para po nakakasigurado na malinis po yung ating herbal na itatapal sa ating rayuma. Yun po. So, siguraduhin po lamang na malinis yung ating dahon. Yan. So, kailangan po nating isa-isahin yung dahon para po matanggal yung mga alikabok. Kasi lalong-lalo na po yung dahon ng gabi, ito po paboritong tirahan ng ating ng mga insekto. Ano po? Yan. So, pag nahugasan na po natin, yan, siguraduhin po lang natin na talagang malinis yung ating paghuhugas. Ano po? Tsaka kailangan po ipapagpag pala natin yung dahon para po matanggal po yung tubig. Ano po? So, yan. So, ito po base sa aking eksperyensya bilang isang manggagamot, napakarami na po akong natulungan ito. Kasi po yung may mga rayuma kasi halos siguro sa kasipagan, kalimitan po sa mga tumatanda ito tumatama. Ano po, mga ka-herbal. Kasi po base sa aming pag-aaral, yung rayuma po, yung karamihan po ng mga pinong ugat natin, nababarahan po ng mga lamig. Ayan po, nahugasan na natin mga ka-herbal. So ito po, kailangan pala natin itong ipais. Ano po, kumuha lamang po ng dahon ng saging. Ayan, tapos po ilalapat po natin, ilalagay natin dito sa dahon ng saging. So ayan na po, nailagay na natin sa dahon ng saging. So ang susunod po nating proseso, so kailangan po ito lagyan na natin ng asin. Ano po? So lagyan po natin ng 2 kutsarang asin. Yan, 2 kutsarang asin. So kailangan po ikakalat natin dito sa ating ipapais na dahon ng gabi. Ano po? Yan, 2 kutsarang asin. So, kailangan po pala natin itong ikalat. Yan, para masipsip po siya, mahalo dun sa ating ipapais na dahon ng gabi. So, ayan po, nalagay na natin. So, isusunod po natin yung
langis po. Ano po? So mas mainam po kung makakakuha po tayo, kung medyo tayo sipag-sipagin. So ang mas maganda po, mainam na ilagay natin dito, mismo po yung langis ng niyog. Ano po? Para wala po siyang halong kemikal. Ano po? So yan, ilalagay natin. Mga 1/4 lang po sa bote na langis. Ano po? So yan, nalagay na natin. So kailangan po natin ibalot. Ayan, sa dahon ng saging. Yan. Kasi po ito po yung tamang proseso para po hindi po masunog yung loob. Kasi mga kaherbal, kailangan po natin itong ipais. Ano po? Sa pagpais po naman ito, so kailangan silap tayo ng uling. Yan. So, yan, lalagyan po natin ng pang-ihaw. Ano po? Ihawan. Yan, pwede tayo na maglagay ng pang-ihawan. So, pwede naman po natin itong idirekta mismo sa baga. Basta po kailangan lang, kung idirekta natin sa baga, dapat po mga 3 patong ng dahon ng saging para po hindi masunog. Ano po? So, ito na yung itsura. So, ayan, okay na yata ito. Pagka ganyan na po, nakita nyo na medyo umuusok-usok na at medyo po tutong na yung kabila. So, kailangan na po natin baliktarin. Yan. Para po nakakasigurado tayo na talagang luto yung ating pinais na dahon ng gabi. Ano po mga ka-herbal? So sa paglagay po pala nito, sa pagproseso po nito, so at least po sa isang linggo, mga 1 beses lamang po yung paglalagay nito. So kailangan po sa paglagay nito, kung saan po namamaga, doon po natin ilalagay, saka po bibindahan lang po natin, bibigisan lang po natin. So yan po, luto na po yung ating pinais na dahon ng gabi. Yan. So ito na po yung itsura niya ng pinais na gabi. Yan. Ihalo po lang po natin ng kaunti. So salamat pala mga kaherbal sa mga nanood ng aking video. Sana po may natutunan kayo sa aking video. Muli po ako'y nagpapasalamat. Ako po pala si Brother Koy, isang dakilang albularyo. Yan. Tandaan lang po natin, sa loob po ng 1 linggo, kahit po proseso po na tayo nito, kahit po sa 1 linggo, 1 beses lang po mga kaherbal.